maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, vote buying, yan po yung pinakamalaking problema po ng COMELEC tuwing sasabit po ang eleksyon. So, sa ngayon po, ang vote buying po is hindi lang naman po yan sisimula bago mag-eleksyon. So, as early as last year pa po, nag-start na po ang pag-vote buying sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga ayuda. So, diyan po nagtatago itong mga congressman natin dahil ginagamit nila yung ayuda bilang substitute. Diba? Dahil hindi nga sila naglalabas ng pera, dahil ito ibigay ng gobyerno, sinasakyan po nila yung pamimigay ng ayuda at inalalabas nila na dahil sa kanila, kaya nabigyan po ng pondo para makapagbigay ng ayuda sa mga kababayan natin mahihirap. So, isa yun po ng vote buying pero hindi siya masasabing illegal dahil nga ito programa po ng gobyerno. Unlike kasi yung vote buying na ginagawa kapag one day, 1 week before ng election, ng pagboto, yung pa lang po masasabi natin illegal siguro yun kapag mga ganung mga araw na lang po yung binibilang bago mismo yung araw ng botohan is hindi na po, kumbaga illegal na po yun. So matatawag ng vote buying. So ito po yung nagiging ngayon ng COMELEC, paraan po nila. So humingi sila ng tulong at nakipagsanib pwersa sila sa NBI para tutukan itong vote buying. So panoorin po muna natin itong balitang to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman natin ano ba yung magiging hakbang po ng COMELEC para labanan yung vote buying na mangyayari sa midterm election po natin. Lumagda sa isang kasunduan ng COMELEC at NBI para labanan ang iba't ibang paglabag sa election rules. Isa raw sa inaasahan ng COMELEC ang talamak na vote buying sa 2025. Saksi, si Maki Pulido. Ang bilihan ng boto parang singtanda ng halalan sa bansa at hindi maiiba sa parating na 2025 elections. Ini-expect natin sa darating na halalan, magiging talamak ang pamimili. Nagagamit na ang payment platforms ngayon sa bilihan ng boto. Pero tingin ni Garcia, sa 2025 elections, mas personal ang magiging abutan ng pera. Alam na raw kasi ng vote buyers na minomonitor na ito ng mismong payment platform na agad ire-report sa COMELEC. Pag ikaw nagpadala, Kaya nga ang ginawa na nga ngayon ng mga congressman, lalo ni mga re-electionist, sila yung sila yung mas may advantage ngayon sa darating na eleksyon. Kasi sa mga tumanggap na ng mga ayuda, kabilang na ako, isa na rin po ako sa mga tumanggap ng ayuda, yung AKAP. Ito po ay programa po ng DSWD. Pero, ang nakakatawa rito, ang mga nagsasalita bago ibigay yung pondo, yung budget para sa mga kababayan natin, katulad ko, yung mga kongresista. At sila ay nagpapasalamat kay Speaker Martin Romualdez na sinasabi nila na kung hindi daw dahil sa inisyatibo niya, sa kanyang effort, hindi daw po mabibigyan ng katuparan yung pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. So ako hindi ko naman po itinatanggi na tumanggap din naman tayo ng ayuda, pero yun po yung ating naging obserbasyon nung tayo ay tumanggap ng ayuda. Na programa ito ng gobyerno, pero ang mas nakikinabang is yung mga congressman, yung mga sitting congressman po natin. Andoon yung pangalan nila, andoon yung mga picture nila sa tarpaulin
Tapos, ang liit lang nung pangalan ng DSWD. So parang nagmumukha itong bigay ng congressman. So, pwede na nating sabihin na kasama na ito sa vote buying. Although legal to, dahil nga ito ay dumaan sa programa ng gobyerno. Unlike yung 1 week before ng election, ay mag-aabutan ng pera, yun talaga illegal yun. Tsaka sa palagay ko, hindi gagamit or hindi aalis sa sistema yung mga lumang sistema. Hindi yun babaguhin nitong mga bumibili ng boto dahil alam nila kapag ito ay pumasok sa mga online wallets, madaling mo-monitor to. Siyempre may record dyan, may transaction record, di ba? Hindi kagaya ng abutan, walang records, di ba? Walang ebidensya. So paano mo makakasuhan yung isang tao kung wala kang ebidensya? Hindi naman pwedeng hearsay lang, nakagaya ng sinasabi ni Congressman Kong Hoon, na basta marami ng chismis, pwede mo nang sampahan ng kaso. Hindi po ganun yun. Hanggat wala kang matibay na ebidensya, hindi ka pwedeng kasuhan. Mababasura lang yan kung kakasuhan ka nang wala man lang matibay na ebidensya. So kaya sa palagay ko, gagamitin pa rin ng mga magtatangka mag-vote buying yung lumang tradisyon dahil ito'y walang ebidensya. At ito ay ginagawa one day, 2 days before ng election. Doon pa lang talaga nila ibubuhos yung pondo. Pero, ito yung pansin ninyo, habang lumalapit po yung kampanya, diyan po bubuhos ang pagbibigay ng ayuda ng mga congressman. Tandaan po ninyo, binawasan po ang pondo ng PhilHealth. So, hindi sila nagbigay ng subsidy dahil ang pinondohan nila is yung AKAP. Binawasan nila yung pondo ng DepEd dahil ilalagay din nila yung pondo doon sa pamimigay ng ayuda. So kahit tumatakbo na yung election campaign, pwede pa rin mamigay ng pera, ng ayuda ang gobyerno at sasakyan yan ng mga sitting congressman natin, yung mga nakaupo, yung mga incumbent, kumbaga. Sasakyan nila yan. Dahil nga naman, hindi sila maglalabas ng pera, hindi mababawasan yung hawak nilang pondo. Yung mga ibibigay na campaign na funds nila, malamang hindi nila masyadong magamit yun dahil sasakyan nila yung pamimigay ng ayuda. Palalabasin nila na yun galing sa kanilang inisyatibo, sa kanilang kumbaga sa tulong nila, yung mga constituent nila is nabigyan ng tulong through ayuda. Kaya mahihirapan dito sa tingin ko lang ang COMELEC na labanan tong vote buying na to dahil ang vote buying nagsimula na